negosyo at destinasyon. Kasama sina Albert, Denver, June Eguilion at Dustin Donato. Ito ang Vlogag News dito sa DZME 1530 Vlogag News. How I feel so much more secure. You wouldn't let me close my eyes so I can see you. Magandang gabi mga kapartner! You're a sweet and a lover. Ito ang pagbabagong hanap ninyo sa AM ang DZME 1530. Isang magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ito na po ang alas 7 impuntong weekend getaway. Ako inyong kakampi at kapartner sa toong laban ng ating mga buhay, si Dustin Donato. At ito naman po ang aking mga kasama ngayong gabi, si Rowie Mucha. Hello, Rowie! Hi, good evening po. Yan. Okay, so ngayon, ano ba show natin? Ito po ang nag-iisang coverage ng bayan, ang Vlogag News. Hello, magandang gabi. Hello. Yeah. Yan, mga kampiyat ka partner. Ang oras sa buong Kapuluan ay alas 7:05 na ng gabi. Ngayon, nakakatuwa, 'di ba? Wala na naman si June. Bayan, nakakaasar. Nakakaasar bigla, no? Wala na naman si June at hello, Rowie. Ayan. Try mo nga hello ka. Hi. Ayun! Narinig ko na yung sarili ko. Naman si Ru. Ay, si Ru. Si Ayan. Rowie tuloy. Yan, sige. Pagtawanan mo ko yan. Karma agad. Si June, wala na naman. Sa ngalan po ni June Eguilion, ako po si Rowie Mutia. Yan. So, ngayon, nakakatawa naman si June. Saan na naman nagpunta? Nagliwalim na naman si June. Hindi natin alam kung saan siya inabot ng kanya pagliliwaliw. Sabi mo may sakit. Hindi. Nag-text kanina, hindi daw maaabot. Ah. Parang ano daw, may date na naman. Nirariyuma na nga, nagde-date pa. Ganun, Hala. pagbigyan na natin. Alam mo Oh. naman, di ba? Nag-text sa akin noong nakaraang linggo. Monday. Ako, June, magkita tayo. Ang text sa akin, masakit ang paa ko. O, diba? Alam na, may rayuma. Ask for more from you, my dear. Maybe just a smile in your heart. Yan, at dahil dyan, binubuksan namin ang linya ng mga bagay-bagay sa buhay. Kaya po ay makigulo sa amin dahil wala si June Eguilion at wala rin si Mike Quezon at wala rin sino pa bang mga si Gerald Understood. Na sobrang understood niya, adun. In short, kaming dalawa lang po ang makikigulo sa inyong gabi ngayon. At dahil dyan, pwede kayo mag-text sa amin via DZME Text Jack. Just text us at 0998-975-1368. Pwede naman kayo tumawag sa amin landline, Rowie. You may call us 861-6947. At kung kayo naman ay naka-Ustream ngayong gabi, pwede nyo kayo panoorin. Tignan nyo maganda at gwapong mukha namin. Gwapo at maganda. Wow, ako pa yung gwapo. Oo. At maganda siya. Sige na. Okay, Pagbigyan natin ngayong gabi. Yan. Dahil dyan, via using ustream.tv/channel/DZME-Manila. Sunod-sunod na tayo ngayon. Simulan natin ang ating pasabog. Dahil marami pasabog. Dahil post kasi ako sa Facebook, Rowie. Oh. Meron tayong ibubunyag ngayong gabi. Bubunyag? Ano Yes. to? Malalim, anong sikreto? Oo. Malalim na sikreto? Oo. Maitim ba tayo? Maitim ba ito? Hindi maitim to. Basta ibubunyag tayo mamaya bago magtapos ang ating programa. Dahil dyan, tungo tayo sa ating word of the night. When the night comes and I'm deep in your arms. Diba? Deep in your arms. Diba? Last week pa yan, LSS na ako ah. Ganun talaga kasama sa buhay yun. Okay. Nakaka-LS na naman yung kanta natin, diba? At least natatandaan nila yun. Binabalik natin ang mga tugtuging nagpapasarap sa ating mga damdamin. OPM. Kaya dyan, ang ating word of the night ay ang kasiyahan. Joke. merrymaking. Wow. Ano nga bang ibig sabihin ng merrymaking, ka-partner? Ayan, ang merrymaking is the process of enjoying oneself with others, especially by dancing and drinking. In short, party-party. Magpakalasing. No, hindi naman. Hindi, Siyempre, hindi. ano lang, Ah. kasiyahan lang. Yeah, kung merrymaking, parang ikaw ang nag-i-initiate ng mga kasiyahan, kasiglahan,
Ikaw yung nagiging utak, or in short, Di ba yan, promotor. nangyayari naman yung dancing tsaka drinking na yan pag may festa, festival, ganyan. Minsan naman din, o kadalasan, so Oo, may mga kadalasan, parties, diba? parties, Oo. fiestas, festival, pero mas madalas, nangyayari yan sa bahay. Ikaw lang mag-isa. Ha? Oneself eh. Enjoying oneself. Sa bahay ka, mag-isa ka, iinom ka. It's true love that I have. Diba? Matatagpuan mo na lang yung sarili mo sa, matatagpuan mo yung sarili mo, nag-i-enjoy ka na lang. Kaya enjoying oneself eh. Oneself. You're making yourself to be Happy. merry. May happy. In spite of the problems. In spite of the traffic. Hindi naman kaya lumabas tayong Ano? sa mental nito. Okay. Pinapasaya. Eh, malapit na ba tayo sa Mandaluyong eh? Diba? Malapit na ba tayo sa Mandaluyong? Kaya pwede yan, push natin yan. Oh, lalo naman ako, mas malapit ako doon. O, kapitbahay mo lang, diba? Pwede ka na doon. Pasok kita doon. Huwag naman ganon. Dahil dyan, o diba? So, yung merrymaking, it's ikaw yung nag-i-initiate sa sarili mo para maging masaya. In spite na maraming kalungkutan na dumadating sa buhay mo. At higit sa lahat, for example, ikaw ba naman di mabuhay sa traffic sa labas? Tama, oo. Oh, diba? At saka, may bago na naman ang kinabibisita ng ating mga kapartner. Ano ito? This week, lalo na ako, Ano naman ito? Ginternet. What? Internet. Ginternet ako kasi bagal eh. Okay. Parang lasing lang ang internet natin. Ginternet. Ginternet, oo. Yes, yeah. Okay? So, Tama. mga kampi at kapartner, ang ating word of the night ay ang salitang Merry-making. merry-making. At ang word of the night na yan, ngayong gabing ito ay handog sa inyo ng tinaguriang King of Oils, ang argan oil na nagmula pa sa bansang Morocco. Sosyal. Morocco. Saan ba yan? Saan ba yung Morocco na yan? Hindi mo alam? Hindi ko rin alam eh. Wala akong tanong eh. Diba? Nakilala rin bilang liquid gold. Para sa mga nais mapatatili ang kanilang kagandahan at ang kanilang kabataan, like June Igilion. Yes. Kung makikita nyo lang ang itsura ni June Igilion, Batang bata. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Kaya lang nirarayuma. Kaya po nananawagan si June Igilion sa mga gustong mag-sponsor daw ng gamot sa Rayuma. Ay, siya na raw po unang-unang nakikinabang po doon. Porket wala si June. Oo, yari rin naman sa akin siya. Wala Lagot siya. kayo. Lagot kayo. Okay? Siguradong ito yung mapapa sa inyo sapagkat ito ay nakakatulong ibalanse ang pH ng ating balat na kalaunan nagbibigay proteksyon upang maiwasan ang pagkasira ng balat tulot ng pagkabilad sa init ng araw at sa polusyon, especially sa polusyon sa kalsada. Yes. Maging isang beauty royalty sa tulong ng inyong liquid gold. Para sa mga orders, mag-text o tumawag lamang sa 0927-850-2556. Yan, liquid gold, maraming salamat po sa inyong padalang argan oils. Oils talaga, oils. Kasi marami yun. Marami yun. Oh yes, maraming salamat po. At dahil dyan, ang oras na Rowie, Ang oras sa Kapuluan ay ganap ng 12 minuto makalipas ang alas 7. Philippines Standard Time. yan. Kala mo, June, ikaw lang may kayang gumawa nun, Talaga ba? Yan, sartire naman si June, di ba? Kamusta naman yun, di ba? Minsan ko lang naman inaasar si June. Oo Minsan nga. lang, Oo, minsan lang eh. Niyarayuma siya ngayon eh. Pagpasensya niyo po. Bukod pa sa may date ngayong gabing ito. Kakaiba yun. May rayuma na, may date pa. Oo. Kayo. Yan talaga si June Igilion. Very proud ako dyan. Yes. Oo. Be Dahil, proud of June. be proud of June. Dahil dyan, tuloy-tuloy lang po tayo. Pwede pa kayo mag-text sa amin. Bumati kayo. Manggulo kayo sa amin. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Kasi dadalawa lang kami. Kailangan namin namang gugulo ngayong gabi. Oo. At may isa pa mang gugulo sa atin ngayon, ma'am. Yes, May papakilala tatlo pala natin. kami dito, Tatlo kami tatlo. dito. Pakikilala natin yan. Mag-text lang kayo sa amin sa 0998-975-1368 or tumawag sa aming numero, Rowie, 861-6947. At para sa mga naka-online, bisitahin kami sa ustream.tv/channel/DZME-Manila. Yan. Feel so bad. Just give me a smile in your heart. Yan. Ngayong gabing ito, tayo ay ginulo. Sosyal. Oo. Ginulat tayo. Literal, nagulat talaga ako. Ano siya? Kasi yung nagpapaschedule sa kanya, hindi man lang sinabi sa akin. Napupunta siya. Doon na siya kako, di ba? Pero okay lang yan. Dahil nakakatuwa dahil tayo binisita. Yes. Oo, may dalang chips yan. Talaga? Oo. Tsaka dice. Wow.
Bakit? Malalaman niyo kung alam kung bakit. bakit. Oo, mamaya ipapakita natin yan si isa siyang pit manager, o di ba pit? O, alam na. Kaya may dice saka chips. Okay. Kulang na lang baraha. Oo, alam ko na ibig mong parating. Naiintindihan ko, Okay. gets ko yun. Yes, pit manager siya ng Casino Filipino sa Yes. Pavilion Hotel sa May Manila area ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Walang iba ko si Sir Edward. Magandang gabi, Sir Edward. Good evening po. Magandang gabi, Dustin at Rowie. Thank At you. magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong malawak na programa. Yan, magandang gabi po, Sir. Kamusta naman ang baraha at chips? Ayos naman, okay naman. Kagagaling ko lang doon sa ating Manila Pavilion branch ng PAGCOR. So far, dahil sa mahusay na pamumuno ng aming branch manager sa Gani de Vera, alam mo naman, may mga nagsulputan na tayong mga private casinos na malaking epekto sa mga PAGCOR casinos. Itong mga casinos na to, itong City of Dreams, nandyan ang Soler at yung Resorts World, mga private casinos to na minomonitor ng PAGCOR. Pero syempre, maapektuhan nito yung mga PAGCOR casinos mismo. Pero to sa mahusay na pamamahala ng aming branch manager sa Gani de Vera ay naging maganda naman ang resulta nito sa kita ng aming pinagpipitagan ng Casino Filipino Pavilion. Yun. So, nakakatuwa, di ba? In spite na dumadami na yung mga casino. Although, alam natin na ang casino naman isugal, so medyo nega pa din siya. Pero in spite of that, nakakatulong naman sa ekonomiya ng Pilipinas yan eh. Oo naman. Although na, bagay, sugal pa rin yan. Pero, It's an elite na sugal. hindi, Para sa kahit mga na. Pero sa akin kasi it's, kung ito ay makakatulong naman sa papaikot ng mga negosyo doon, di ba? Why not naman eh? Kaya lang, may mga limitations naman, di ba? Kumbaga, hindi, may mga restrictions, hindi pwedeng, may mga boundaries na dapat sundin naman. Alam ko na ginagawa naman yan ng ating Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nga pala, sir, maiba tayo. Siyempre, bukod doon sa mga casino na nandoon, meron din naman tayong mga festivals, mga kasiyahan na nagaganap doon, di ba, sir? Actually, dito sa Casino Filipino Pavilion, talagang malawak ang entertainment dito eh. Ayun. Ah, Puro merrymaking ba ito, sir? Actually, bukod sa ating mga ino-offer dito ng mga sa slot machines at iba pa, yung mga ating mga kababayan ay nagpupunta rin dito para makinig at manood ng mga inihandang mga palabas ng ating management sa casino. Lalo-lalo na dito, in particular dito sa Casino Filipino Pavilion na-witness kasi kalilipat ko lang ulit dyan itong July at nakita ko kung gaano karaming tao nanonood ng mga shows dito. So, hindi lang talaga, hindi lang talaga pinupunta para magsugal. Pinupunta talaga is the entertainment itself, like mga concerts, mga kasiyahan, mga theater play. Kasi di naman lahat marunong magsugal eh. Ako hindi kasi ako marunong, pasensya na kayo. At Kala mo sa akin marunong? Oo, Wow! matching game. Naalala ko lang kagahapon sa napanood ko, may matching game kasi. Matching game talaga. Alam Alam ko lang unggoy yan. di ba? Unggoy. Sa bagay, matching game na Matching naman. game. Pero sa akin kasi, mga kampiyan ka partner, parang, di ba, hindi naman, porke kasi isang, malalaman yung sugalan yung lugar, hindi naman, lahat yung pinopromote eh. May mga pinopromote din sila mga kasiyahan doon na entertainment na, in a way, na nakakatulong din para magkaroon ng matanggal din ng mga stress ng ating mga kapartner, kababayan dyan. At higit sa lahat, yung mga, tawag nito, yung na uuwi sila ng happy, enjoy lang, di ba? So sir, bukod doon sa mga kasiyahan na nakikita natin doon, tingin nyo, yung nakakatulong ba ang mga concerts, yung mga fiesta or parties sa lugar nyo doon sa place ng PAGCOR na yun na para ma-enhance yung pagpasok ng mga patrons natin? Oo, kahit sana siguro na mga casinos, lalo na dito sa PAGCOR, meron talaga tayong mga inilaan ng mga entertainment. Kasi usually, pagka yung mga nagpupunta dyan, paglabas ng naiinganyo rin sila na maglaro. Hindi naman
ibig sabihin na pinipilit natin sila. Ngunit pag nakita na nila na may slot machines, may tinatry nila. Tinatry, oo. Curious lang pa sila. Curious ganun, lang. oo. Oo. Pero 'di ba? Pero ang maganda lang kasi nito is nagiging part din siya sa pagtuloy ng turismo sa Pilipinas. Tama. 'Di ba? Kumbaga isa din siya sa mga pinupuntahan. Kagaya nga dito sa mga tinatayo ng mga private na Casino. mga casinos pang-ganyo din yan sa mga foreign investors 'di ba? So So, yayaman ang ekonomiya ng bansa. Sana maramdaman ng bawat isa. Much more secure. sana nga. 'Di ba? Sumugunda pa ako, 'di ba? Mabanat natin yung gabi. Di ba nararamdaman ngayon, di ba? You're a sweet Basta yun na yun. Enjoy lang tayo ngayong gabing ito. Dahil dyan, light lang tayo. Huwag tayo masyadong magpaka-heavy ng konti. Pero dahil dyan, sir, hindi ba, ako na-curious lang kasi ako. Kasi nga, di ba, casino, sugalan, slot machine, baraha, chips. Hindi ba natin pinopromote dito na magsugal ang mga Pilipino? Lalo especially mga kabataang Pilipino. Hindi ba, yun ba ang purpose ng casino para turuan ng mga kababayan natin mag-casino? Hindi naman necessarily. Kasi kung babasihan mo nga yung PAGCORP, ano ibig sabihin? Philippine Amusement and Gaming Corporation. So may amusement pa rin. Actually, una pa nga sa billing kaysa doon sa gaming. Diba? So, hindi ibig sabihin na may casinos, actually panahon pa na nakaraang administrasyon yan nung pilit na ini-inculcate sa ating mga kababayan na ang PAGCOR hindi lang purely casinos o gambling. So may entertainment din tayo. May entertainment. So, parang nangyayari is ang ating PAGCOR or ang ating Philippine Amusement and Gaming Corporation promotes not only the casinos. Usually, ano ba yung pinopromote natin? Kasi especially yung mga kabataan, pag narinig, ay PAGCOR, ay sugal, ay ano, di ba? Parang Actually, nagiging bad image, di ang mga ba? kabataan naman dyan, talaga mahigpit na pinagbabawal ng pagpasok nila dyan. Kailangan na 18 pataas sila. At bawal din ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga opisyalis at empleyado ng gobyerno, bawal din pumasok dyan. So may restriction. May section. And paano nyo naman po, paano man pinopromote ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na maiba yung mindset ng tao na, di ba, nakita, negative kasi nga more on casinos yung nakikita. Siguro ang unang-unang nakikita ng mga tao ay natutulungan ng PAGCOR. Well, sa totoo lang, nung nasa province ako, pag may patalas na sila sa TV, ang naiintindihan ko lang talaga sa PAGCOR, lending a hand. Kasi yung ano nila dati, di ba, kulay green yung ano nila, yung parang pinakang logo. Yun lang yung naintindihan ko kasi bata pa naman ako noon, lending a hand. Kasi ngayon ko nga lang nalalaman na ang PAGCOR, meron palang mga ganyan, may mga casino, may mga gaming areas. Pero sa akin, ang tumatak sa akin, pag narinig ko yung salitang PAGCOR, lending a hand. Actually, yan ang mandato ng PAGCOR. So ano po ba ang mandato ng PAGCOR para sa mga ating mga kababayan? Unang-una, siyempre, ang mandato nito, tumulong. Magiging kaakibat ng pamahalaan to para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Partikular sa mga ating mahirap na kapatid dito sa ating bansa. Alam naman natin na bukod do sa ating mga sa PAGCOR corporate social responsibilities, nandiyan pa rin yung mga actually itong mandatong ito mas binigay sa PCSO yung sa mga may sakit, sa mga pero case to case basis sa pagbibigyan pa rin ngayon ng PAGCOR to. Okay. Bilang ikaw isang bahagi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, in your personal view, paano mo nabibigyan ng inspirasyon or paano mo nabibigyan ng tulong ang ating mga kakampi at kapartner, especially mga kabataan, na pag nalaman nila, ay, nagtatrabaho ako sa PAGCOR, ay hindi nila may isip na sugal. Okay? Actually, kaya nga sinabi ni Rowie, kumbaga, ang PAGCOR synonymous na sa pagtulong Mas lumalamang yung pag-intindi ng tao sa ganon kaysa PAGCOR sugal. Kasi nga, sa dami na natulungan ng PAGCOR, siguro talagang bihirang-bihira na yung nagkakaroon ng isip na ang PAGCOR pagsusugal. Tama, opo. So, dahil ang ginagawa ng Philippine Amusement is more on helping hand is
nawawala na yung image niya ng ganon. So maganda rin naman pala, no? Maganda siya. So, Yun talaga yung inatatak sa mind ko noon nung bata pa ako. Kasi may advertisement sila dati, kulay green, para may sun, tapos may ganun. May Kaya kamay. sabi ko, tulong, di ba? wow, so maganda. And especially, so, also din nakakatulong din sila to promote the tourism industry naman dito sa Pilipinas. Yung, Tama. especially, ang sabi nga ni Jun noong nakarang episode natin, ginagawa na nga ang Pilipinas parang sister city ng Macau. Wow. And soon to be Las Vegas. Kaya nga nagkakaroon na sususuputan dyan sa Manila Bay. Kasi Manila Bay naman talaga yung lupa niya, hindi naman lupa yun. Walang ang inano ko lang, ang wini-wish ko lang siguro, kung halimbawa magiging katulad tayo ng Las Vegas, if ever man. Ang gusto ko lang kasi, maramdaman ng bawat Pilipino na umuunlad yung ekonomiya. Hindi lang yung mayayaman, hindi lang yung may kaya. Gusto ko lahat. Parang ramdam nating lahat. Yan. Tsaka, inspirasyon din dapat yung ipakita ng bawat mga government agencies. Kailangan ipakita nila na hindi lang porke may ginagawa kaming ganitong project na tingin sabi na, hindi daw moral o immoral daw. Yung mga parang, yun, kasi sugal yan, di ba? So, talagang baliktad dun sa tradition. Pero hindi nila nakikita yung side. They should focus on yung mga... Huwag lang sila magagandang- one-sided, di ba? Oo, tama. Tara mamaya, alas 9, may loto tayo dito. Tumaya ka ba sa loto? Ay, hindi pa ako nakakataya. Hindi ako Kasi nakakataya. Ako, hindi ako wala tumataya. Wala pa akong magandang numero. Hindi kasi ako tumataya. Bakit? Hindi kasi ako nananalo. Paano ka naman mananalo kung hindi ka tataya? Kaya nga Ewan sa'yo. Last name. Dahil dyan, sir, any last words for sa ating mga kapartner, kakampi, especially bilang representante ng Philippine Amusement and Gaming Corporation? Maraming salamat sa binigay niyong oras at pagkakataon sa akin para maimbita ang ating mga tagapakinig na bisitahin po natin ang mga casinos ng PAGCOR. Kaya kung binabalak po natin na dumayo dito sa mga nagsulputan ng bagong private casinos, unahin po natin ang mga PAGCOR casinos kasi lalo-lalo na po kung saan po nandun ang inyong lingkod, ang Casino Filipino Pavilion. Kasi po itong mga PAGCOR casinos, 100% sa gobyerno po to. So 100% ang naibabalik po sa ating mga kababayan. Yun lang po. Marami po salamat. Yan. Supportahan natin ng mga government-owned corporation kasi sila yung nakamandate na tumulong sa ating mga kababayan. Diba? Kumbaga, sila yung trabaho nila yun, no? So, tulungan natin sila para yung trabaho nila, magawa naman nila. Tama. Dahil dyan, maraming salamat, Sir Edward ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Thank you so much, sir. Have a pleasant evening po. Mga kampiyan ka-partner, ang oras sa buong kapuluan ay alas 7:27 na ng gabi, Philippine Standard Time. At yun po. Dahil dyan, tuloy tayo. Tungoy. Nabubuli na naman. Si Jun kasi, wala na naman kasi si Jun Igil yun. Narayuma kasi. Nalipat sa'yo yung tungoy-tungoy. Tungoy. Ako tuloy naging chungoy. Dahil dyan, tuloy tayo sa ating vlogag event board. Mga kapartner, narito ang mga abangan sa susunod na araw, linggo at buwan. Sa September 23 sa Resorts World Manila ay isang block screening naghahandog ng PMCM Events Management ang Hotel Transylvania 2 na siguradong ikaya-enjoy ng mga bata at feeling bata. Kaya kung gustong makapanood nito, maaaring tumawag sa 501-0029 o sa 0917-834-4978. Sa September 26, 2015, sa Newport Cinema 4 sa Resorts World Manila, a special black screening ang handog ng PMCM Events at Precept Commercial Corporation para sa mga selected guests and clients, ang Hotel Transylvania 2. Ang Hotel Transylvania ay handog ng Sony Picture Animation na i-feature uli ang nagbabalik na si Dracula, kasama ang anak na si Mavis, human na son-in-law nito na si Johnny at ang apo nito na si Dennis, plus ang The Drac Pack. Ang istorya ay sumisentro sa importansya ng pamilya at siya ring adikain ng Precept. For more information, you can call PMCM Management at 501-0029
o 0917-834-4978. At pagkatapos ng sine, sumugod naman tayo pasimula sa Sesionista Festival na pinangungunahan ni RJ Guapito at ng iba't ibang singers at dancers sa Barangay Quirino 2A sa darating na September 27, 2015 mula alas 4 ng hapon hanggang gabi. Ito ay handog sa inyo ng Skystar Entertainment at ng JDV Media. When the entertainment and news shows us civic affairs becomes one soon. Simula October 10, 2015, isang pasabog ang magaganap sa inyong coverage ng bayan. Ano yun? As your Vlogagkada invades different barangays and communities, bringing you the best of public service and entertainment. Dahil kayo ay ang aming kapartner at kakampi, ang Vlogag News Youth Caravan. I-like at i-share ang Facebook fanpage ng Vlogag News at JDV Media para sa iba pang mga detalye o tumawag sa 512-5177 o mag-text sa 0905-748-8212 or sa 0918-464-1137. Kaya, wag nang magpahuli! And I know that it is true. You wouldn't let it be broken apart. Dahil dyan, hello mga kampi at ka-partner, ang unang barangay na aming lulusubin. Lusob! Lusob mga kapatid, mga ka-partner at kakampi, ay ang barangay No one can break us up. Santo Cristo, District 1, Quezon City. Abangan niyo po kami dyan. Nandyan sila Rowie Mutia, Mike Ison, Jared Understood, si Jun Igilion na sasayaw kahit Yara Yuma. At ang inyong abang lingkod, Dustin Donato, at asama ang buong puwersa ng inyong coverage of bayan. Magbibigay sa iyo ng the best of the public service and entertainment. Kita-kita tayo dyan sa October 10, 2015 sa Barangay Santo Cristo, District 1, Quezon City. Dahil dyan, mga kampi at ka-partner, tuloy-tuloy tayo at susugod tayo sa ating anyari. Anyari natin ng gabing ito ay napaganda kasi remote. As in remote control. Di ba? Simulan natin to. Try na natin. Ang anyari ngayong gabing ito, pumunta daw si RJ Guapito. Saan? Saan ito? Doon sa Malabon. At anong ginawa niya doon? Kumain ng pansit. Hindi man lang nagdala? Hindi. Ano Hindi, ba iba yun? ginawa niya doon. Ano ba? Kumain siya ng pansit tapos nag-exercise siya. So, na-burn din yung kinain niya. Yes, na-burn din siya. So, tingnan natin. RJ, ano ba nangyayari dyan? Proyekto ng aming buting. Ayun. May proyekto daw. Ano ba yan? Nakakatawa na yung proyekto na yan. May proyekto daw. Ano yung proyekto na Ano yan? kayang project yun? Malalaman natin yan. Mula dyan, si RJ Guapito dyan sa Malabon City. Tingnan natin. I-vlogag muna. Happy Saturday sa iyo, Dustin, Master June, at sa napakagandang si Rowie. Kung andyan siya. Andyan siya, dito siya. Sa nating mga kabulagagkada, andito po ako ngayon sa Potrero Elementary School. Pero wag po kayong mabibigla ha, kasi kanina pang umaga itong soundbites na ito. Mula sa isang Kanina kaganapan, pa? mula Ano ba yan? nabalitaan kasi natin, no, mga kablagag, na tuwing Sabado pala may regular na Zumba activity ang mga residente rito. Courtesy of Malabon City 2nd District Councilor Edward Nolasco. At ngayon kasama po natin ang ilan sa mga residente at syempre si Konsehal pati na rin ang instructor para talakayin ang nasabing proyekto. Konsi, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Kamusta naman Gabi po? na ngayon, ha? Okay naman po. Para saan po ba itong ginagawa ninyong regular Saturday Zumba? Para po ito sa mga taga-residente ng Potrero na gusto po maghanap ng konting ehersisyo tuwing Sabado. Wow. Dito po sa aming barangay ho. Pahingin Malabon, pansit For Malabon. health and wellness po ito. Tama ho. Sir, kailan po ba ito nag-start? Nag-start po ito since 2013. Actually, wala pong ganito sa Potrero dati po. Nakita ko lang ho sa ibang barangay. So, Oh, talaga? nung sinwerte ho tayo na manalo na konsyal ay nag-initiate po tayo na magkaroon dito din po dito sa ating barangay sa tulong po rin po ng aking kapatid na si Cheryl Nolasco. At nagkakaroon din po ng konting problema kaya ito po natigil po dati. Ngayon po 2015 sinimulan po namin at so far ngayon ho ay padami na ho ng padami ang mga sumasali. Wow. At regular na ho itong nagaganap ding Sabado.
Okay, maraming salamat po. Sa Sabado, naman no? kasama natin ang instructor na si Mr. Sunny Once. Sir Sunny, gaano katagal ka na ba nag-instruct ng Zumba? 1 year na, 1 year na instructors dito sa Manila. Tapos yun, bali kung saan ako nagtuturo, almost Kamanaba area, and then Makati, Quezon City. Tinuturuan ko lahat ng mga estudyante ko, karamihan dyan Muron puro ka mga siya, no? senior. Yun lang. Kailan po ba kayo natuto mag-Zumba? March 2013 ako nag-start, pero hindi ko agad-agad siya nagamit kasi nga medyo busy pa ako sa ballroom dancing. Kasi Oh. nag-DJ ako dati, kaya yun lang, hindi ko siya nagamit. Kaya nung siguro almost 8 months bago ko siya nagamit kasi medyo busy ako nga ako sa ballroom. Okay naman. So ngayon naman, nakausap natin yung organizer and instructor, yung mga beneficiary naman ng nasabing project. O, mga sige nga. kablogag. Sino nga ba yan? Uunahin na natin si Mami Conching Antonio, ang presidente ng Senior Citizens Wow! dito sa Potrero, Malabon. 15 years na yan, undefeated. Nax. Ang ganda ni mo, Lola. Ganda Hindi ng ko lola mo, mababas. RJ. So, sige, Lola Conching, ano pong masasabi niyo tungkol dito sa Zumba project ni Councilor Nolasco? Ay, napakaganda. Maganda naman at naisipan ni Konsyal na nag-organize itong Zumba dahil na ng kalakasan ng mga tao. Ngayon, naakit na marami na ang nag-aerobics ngayon dito sa Kwan dahil sa inorganize ni Konsyal Edward Nolasco. Ano naman po ang naging pakinabang ninyo dito sa pagsusumba? Naging healthy ba kayo or what? Napakalaking pakinabang namin dahil yung mga nawawala ang mga arthritis, yung may mga high blood na nare-regulate ang mga high blood at saka maganda, lumakas ang mga katawan kagaya ko, 86 years old. Hindi hadlang sa edad. 86? Tama ba? Yung Wow. pagsusupa at mag-aerobics. Good benefit. Good benefit. naakit namin ang maraming Buhay kayo tao dyan. na nag-aerobics dito sa Potrero ngayon. Ngayon naman po, kausapin naman po natin si Kuya Boyet Valeriano, senior citizen din po dito sa Barangay Potrero. Kuya Boyet, gaano katagal na po kayo nagsumba? Actually po, matagal-tagal na rin po tayong nagsusumba. At ito ay sa pangangailangan ng ating kalusugan. Kaya kami taus-pusong nagpapasalamat sa aming butihing konsyal, Edward Nolasco, na nagtayo ng ganitong proyekto. At sa katunayan, po si Nanay, isa sa senior na 86 head years old, ng no? pagsusumbang ito. Kaya kami po ay nainggaya na sumama para po sa magiging maganda sa ating kalusugan. Kaya isa po Good, ito good. sa Maganda yan. nagiging benefit po namin ng pagsusumba ang amin pong kalusugan. Kaya malaking pabor po ito para sa amin. At lalo pa nag-iimbita pa rin po kami ng mga kasamahan namin para dumami po at makatulong sa eskwelahan. Katunayan po ang aming pong butihing konsyal ay nagkukuhan po siya ng yung water dispenser para sa pangangailangan po ng ating eskwelahan. Kaya yan po isa sa magiging proyekto ng aming butihing konsyal. Kaya sa amin Anong meron sa inyo? benepisyo para sa health Okay. at sa iba pa para nun maging maligaya ang Barangay Potrero. Okay, Yun po maligaya ang at maging aking masaya. pong masasabi sa pagsusumba. Maraming salamat po Kuya Boyet. Niligaya sa Balik po Zumba, tayo no? ngayon kay Konsyal. Konsyal, any last words po? Pwede niyo po imbitahin yung mga iba pang taga Malabon on air po. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa nagpapahintulot na mapahiram po ang venue po para sa ating Zumba, sa atin pong principal ng Potrero. At natutuwa po talaga ako dahil nagsimula po kami sa iilan lamang, pero ngayon po parami na kami ng parami. Ay, maganda yan, maganda Nagpapasalamat po yan. ako sa lahat ng sumasali at nakikisa sa
ating pong pasumba dito sa Potrero. Yan, mabuhay kayo dyan, Ay, Konsehal. maraming salamat po. Kasamang Justin mula rito sa Malabon Dustin City. Donato, Ako ang ha? pambansang Justin. Lakwachero, Minion RJ Guapito para sa Gala pa More for more dito sa I-Blagag mo na Yahoo! Yun! Ayun, no? Dustin po pangalan ko, hindi Justin. Pakilinaw lang po. Sa'yo naman to sa pinuntahan ni RJ. Oo nga, parang sarap sumayaw. Oo. Ano masabi mo, no? Nakakatuwa yung ating mga kababayan, no? Talagang Oo, at 86 ha? health conscious. Pinagsasama nila yung kanilang kasiyahan into health benefits. To ba? So, nakakatuwa. So, parang nagtutulong-tulong sila. Hindi lang magkaroon ng magandang kalusugan, but magkaroon din ng kasiyahan as well. Kasi di ba, para sila nagpa-part ng ingay-ingay doon. Oo. Ganun talaga pag sumba. Loud music. Yes. So, dahil dyan, tutungo tayo sa pangalawang anyare na gumala na naman si RJ. Gala pa more. More for more. Dahil dyan, saan naman siya pumunta? Ang alam ko, nabalitaan ko. Saan ba yan? After Saan sumayaw, Naglinis siya? hindi. Ang ano? Nagbungkal. Ng basura. Oo. Dahil dyan, tungo tayo sa pangyayari, nasaan ka ba? RJ, guwapito. Dustin at sa iyo, Master June. Yun. At syempre sa iyo, Rowie, kung andyan ka man. Nandito pa siya ulit. Blagag Aray ko. natin. O, di ba? Kung kanina, puro sumba ang aking tinalakay. Ngayon naman, andito pa rin tayo sa isang barangay dito sa Malabon kung saan ginagawa nga yung International Clean-up Drive na inorganisa at pinangunahan ng DNR. So, syempre, yung ating mga kablagag dito sa Malabon ay suportado rin ang nasabing project. So, kasama po natin ngayon ang isa sa mga concerned citizen na I think ay isang negosyante rin dito sa Malabon City, plant manager po. So, dito sa Valenzuela side na po pala to, hindi na po pala siya Malabon side. So, Valenzuela side, nandito po siya para talakayin po yung project natin. Involving naman po yung dito sa Tulyahan River, yung cleanup dito sa Tulyahan River. Okay. So, sir, Lagi binabaha daw dyan pwede pong paki-state na lang po yung complete name po natin. Ako po si Plant Manager Win Pascual ng Banson Paper dito sa Valenzuela side. Bali boundary po to ng Malabon sa kabila ho. Dito kay Kagawad Edward Nolasco, kasama namin din ngayon. Magandang umaga ho pala sa inyong lahat, sa mga kablog, sa kagablog. Blagag po. Blagag, yan. Blagag, Sorry, yan. ano lang, biglaan, first time ho natin nasa live radio. So, di naman masyado, kayo naman. Yung clean-up drive natin, every year ginagawa natin yan tuwing September. Every This year, September. Kasali tayo sa, bali, since last year pa, bali partner kami ng DNR and with the local government ng Malabon and Valenzuela, mga Senro and then sa barangay, may mga clean-up po tayong ginagawa dito sa river ng Tulyahan. Alam po natin, Tulyahan River, lagi ho yung binabaha. Lagi daw yan. Sa loob ho ng isang taon, mahina ho yung mga 6 hanggang 8 beses ho yan na binabaha. Luckily ho, this year, kahit hindi ho bumabagyo, binaha pa rin kami. Talaga? September 8, bigla hong umakyat yung tubig from 0 level hanggang 5 feet within an hour. So, sanay na rin naman kami dito sa mga baha namin dito. Kaya kailangan ho nating maglinis ng ating rivers at tributaries, pati mga kanal. So, yun, sana sa mga mamamayan po ng Malabon at Valenzuela, magtulungan po tayo, hindi lang po yearly or monthly clean up, dapat to everyday. Yes. Ay, maraming salamat po, sir. At syempre, kausapin naman po natin yung kanina rin ay kausap na. Yun. Hello. Yun. So, nakakatuwa, no? Parang bukod sa nagkakaroon sila ng kasiyahan sa pagsusumba, ay nagkakaroon sila ng kasiyahan naman sa paglilinis. Yes, hindi lang naman kasi yan for prevention ng flood. Kasi for prevention din siya ng dengue, ganyan. Lalo na uso ngayon tag-ulan. Tama. Ang ganda rin yan kasi yung baha, normal na yan
Grabe, minsan talaga, maano mo na lang na walang ulan pero may baha. Tama. Yun ang malala dun eh. Yung ulan kasi, pag bumuhos pa, mawawash out pa yung mga putik, mga kung ano-ano dyan. May chance pang luminaw yung tubig yun. Although baha siya kung baha, pero lilinaw yun. Pero pag nandun lang siya, nakastock, yun ang delikado sa mga lamok. Kailangan maglinis talaga tayo. Yes. So, mabuhay ang International Clean-up Day ng ating pamahalaan. Nakakaroon pala. Maganda yan kasi nagiging kaugalian na. At magiging part na ng kasiyahan din at ng ating mga naman kabayan. talaga mag-clean up. Masaya. Dati nakasama na ako sa ganyan. Selfie kami. Habang naglilinis, di ba? Oh. Talaga ba? After ng linis, ayan, kain na. Ganon? Yes naman, no? Kakapagod maglinis. Masayang nakakapagod. Pero masarap. Oo, kasi alam mong nakakatulong ka sa environment ng Mother Earth. Yes, so magkaroon tayo ng festival, no? Clean Up Festival. Wow. Yung buong bansa sabay-sabay maglinis. Oo. Wow. Saya no? Clean Up Festival. Tapos, saan mapupunta yung mga basura natin? Basta clean up lang. Clean up lang. Di sa mga dump site, isasama-sama doon. Tapos, maganda kasi yung Clean Up Festival. Tama, no? Maganda. Yung sama-sama, sabayang paglilinis. Kasi di ba, kung merong celebration for the, yung pagpatay ng ilaw? Earth Hour. Earth Hour. Tayo naman, dapat merong Clean Up Day. Clean Up Day. Di ba? Pwede pa kayo mag-text sa amin. Makigulo lang kayo sa amin ngayong gabi to. Text ka mo kami sa aming DZME Text Jack 0998-975-1368 o kaya naman sa amin landline 861-6947. At para sa mga naka-online, pwede nyo kaming ibisitahin. Makita nyo ang aming mga kamukhaan. ustream.tv/channels/DZME-Manila. Yan. So, nakakatuwa, di ba? Mula sa pagzumba is tuloy-tuloy naman tayo sa paglilinis na nagiging parte ng kasiyahan ng mga Pilipino. Nakakatulong na sa katawan at sa kapaligiran, masaya pa ang lahat. Maganda yung magiging kaugalian mo na yung paglilinis ba? Kaya dyan, no? So, habol-habol na kayo mag-text sa amin at siguradong babatiin namin kayo maya lamang. Di ba sa probinsya nyo, maalala ko lang, meron kayong festival din? Yes. The famous Moriones Festival. Yun. So, ano nga ba yun? It's a religious festival siya in honor of Saint Longinos. Maraming mga nakamaskara. Hindi mo sila makikilala kung sino sila talaga. Parang mga Morions nung mga Roman guards nung mga panahon ni Christ. Yes. So yun pala yun. Bakit nila ginagawa yun? For Lenten season para ano ba yun? Ang tawag doon? Anong yung? Puro ka yung ng yung, di ba? Hindi, para maalala ulit natin kung paano nabuhay si Christ, kung paano crucify, kung paano namatay, kung paano muling nabuhay. So ganun pala yun. Yun, masaya siya. In a way na madaming turistang makikita ka. Minsan talaga meron pang dumadayo doon na artista. Talaga? Para lang makita yun. Kasi, sa amin kasi, para sa akin kasi taga-roon ako, talagang magiging one-sided na ako. Kasi, masaya siya kasi mararamdaman mo. Mararamdaman mong nandun ka sa panahon na yun. Lalo na pag nakita mo si Christ na papasanin yung krus, tapos parang alam mo yung totoong pinapalong siya, pinahihirapan siya, makikita mo yung mga dugo. Hindi ko naman alam kasi talaga, hindi ko mapatunayan kung totoo siya. Kasi every time na may gumagawa ng ganun, talagang sacrifice. After nun, talagang puro blessing yung dumarating sa buhay niya. Yes. Nakakatuwa naman siya, no? Parang ang mga gumaganap noon sina Christ, mga ng Christ, mga doktor, mga professionals na. Talaga? Yes, oo. Kaya todo ang blessing ni God sa kanila. So, nagiging kumbaga part na ng buhay ng bawat. Yes, more than ilang years na rin ako hindi nakakapag-Lenten season sa amin. Kaya namimiss ko na yan. Through Facebook, doon ko lang nakikita yung mga kaganapan doon.
So, ngayong gabing ito, pwede pa rin kayong tumutok sa amin, bumate. Binabati ko pala, may nagpapabati kanina daw eh. May mga bumabati ngayon. Bumabati. Sino nga bang bumabati ngayong gabi? Yun, binabati ko po si Mr. Ricardo Suan. Nakikinig siya ngayon sa taxi. Taxi driver siya. Magandang gabi sa iyo, Mr. Ricardo Suan. Good evening sa iyo. So, okay. Ngayon mga kampiyan ka-partner, tuloy-tuloy tayo. Pero bago ang lahat, punta muna tayo sa ating Hugot Lines. Dear to you, forever we'll be together. Okay, ang ating Hugot Lines for tonight. Matindi to. Hugot na hugot. Grabe. Sobrang hugot. Hindi ko kinakaya. Yes. Ito yun. Simulan mo. Simulan ko. Each night, I put my head to pillow. I try to tell myself, I'm strong because I've gone one more day without you. O, diba? Hugot kong hugot. Hugot yan, kong partner, hugot. Oo. Parang Kalaim yun. Sa mga bitter yan eh. Yung Mukha nga. Oo, diba? Ako kasi di bitter, masaya ako ngayon Hindi eh. naman siya sa bitter. Kumbaga sa, Parang gusto niya makalimutan ng isang... sad siya. Oo, sad siya. Gusto niya makalimutan yung bawat karanasan ng kanyang nangyayari sa buhay niya, di ba? Oo. So, yan ang ating Hugot Lines for tonight. Tutungo tayo live! Nasaan ba siya? Nandiyan na naman si Gala pa more for more live mula sa Green Hills, San Juan. Anong meron? RJ Guapito! Hello! Yes, happy Saturday. Nandito si Rowie. Kanino pa sinasabing wala si Rowie? Nandito ako. Yes. Happy Saturday. Andyan ka pala. Ay, Oh, yes. wala si June. Nirare Yuma. Si Jun ang wala. Oo. Okay. So, anong meron dyan sa sa paggagala mo? Sa kanila naman nasuot dyan? Kaya nga. Mula kanina, nagsumba ka tapos sa isang Zen center, monastery, dito sa Green Hills, San Juan, sa may Wilson. Okay. At ito kasi yung meron silang advance, super advance, 1 week advance, na Moon Festival dinner. And at the same time, Mooncake parang Festival. organization nila, merong, yung organization namin pala, kasama pala ako rito. Kaya naman pala eh. Ay, sige. meron kami yung tinatawag na pagtitiko namin. Okay. Dito namin Dharma Support Association. Yung ibig sabihin kasi ng Dharma, ito yung teachings ni Buddha. So, ako hindi mo masyadong kinalaman sa Mooncake Festival, itong aming Zen Center. Pero syempre, since mostly are Chinese, ayun. So, ano pa nagaganap dyan? Actually, nagkakaroon sila ngayon ng certification at saka kanina pala nag-issue sila ng certificate at syempre isa po ako sa nakatanggap ng napakagandang certificate. Andiyan ba si Buddha? Live ba dyan? Ano? Andiyan ba si Buddha? Andito yung estatwa ni Buddha. Okay, kala ko live eh. Buddha niyan. Okay. No? Siya ang ating great teacher and lahat ng nandiyan yan. Okay. Tapos, hindi kasi natin ma-interrupt yung ceremony kasi nagbigay ng talks yung mga yung ilang officers dito. Kaya medyo mamaya siguro wala na tayong oras. Pwede natin next week natin yan. Continue natin yan next week. Oo. At saka sa mas magandang diba? Pero mas magandang reception. Yes. Pero nakakatuwa. Ano yan? Continuous yan hanggang sa Mooncake Festival ba yung mga celebration dyan na nagaganap sa Green Hills? Actually, this day lang siya. Pero mga susunod, meron kasi regular na Zen meditation classes dito. And lagi-laging meron dito every weekend. So sa mga nai-stress dyan, sa mga problema nila sa buhay, gusto makapag-relax, katulad mo, Dustin. Nadamay pa ako dito. No? Pwede tayo rito. Every Saturday, 2 p.m. meron silang libre lang to, Zen meditation class. Tapos, yun, it will change your life talaga. Yan, changing life. Diba? Bukod sa nagkakaroon ng kasiyahan sa pagbibigay ng mga mooncake, kasi part ng festival din yan eh. Nagkakaroon din pa ng inner self
rejuvenating. Tama ba, RJ? O sige, next week abangan natin si RJ Gopito kung saan na naman roronda at iikot sa buong kamay nila. Mula kaninang umaga, nag-zumba, kumain ng pansit Malabon, naglinis sa estero, nagbungkal ng basura. Ngayon, ang ginagawa niya ngayon, nagme-meditate. Na ang suot niya. Ano ang suot niya? Tuxedo. Wow. Diba? Oo. Nagme-meditate, Nagme-meditate. naka-tuxedo. Yes. So, abangan si RJ Gopito. Maraming salamat, RJ. Mayroon ka ba gustong batiin muna bago tayo magtapos? RJ? Hello? Nandiyan ka pa? Wala na si RJ Gopito. Good. Wala na. Tuto lang ating line kay Natulog na RJ. kay RJ. Pero maraming RJ Gopito. Ano natin, abangan nyo ulit si RJ Gopito kung saan man siya roronda at iikot sa mga susunod na linggo Sa dito. kanyang gala, Pa more, more, for more! Minsan nga makasama kay RJ, makagala. Oo nga, ano? Masarap din magala na magala, no? Oo. Pero ngayon, bago tayo tumungo sa Rated GP, ito Ano muna. Ano nga yung sabi kanina sa opening ng show natin, meron daw ako pasabog. Oo, ano nga yun? Kanina ko pa hindi iniisip ko yung pasabog na yun. Ano? Naman may ano dito, aalis na ako. wala. Ang pasabog natin sa inyong coverage ng bayan, simula sa Lunes. Oh. Everyday na ang Blagag News.